Nasa linya po ngayon para po sa panig ng ilang grupo ng mga uri manggagawa ang Secretary General po ng grupong Sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa. Ginoong Joshua Mata, maganda umaga po. Good morning. Opo, salamat sa panahon. Kasama ko po si Chacha. Go, Cha. Sir, ano po ang... Hi, good morning, Ted. Hi, good morning. Good morning po, Sorry about sir. Opo. Sir, anong reaksyon niyo po dito sa TRO na inilabas po ng Pasig RTC na pansamantala pong nagpapatigil sa implementation nitong 85 peso wage hike? Ay talaga pong nakakagalit ang ganyang diskarte ng ating korte. Unang-una, malinaw na malinaw sa batas. Wala ho dapat TRO na ini-impose kahit na anong wage increases. Klaro po yan sa batas. And yet, apparently malinaw, nag-conspire ang isang kumpanya o dalawang kumpanya at itong korteng ito para bawiin ang naipanalo na ng mga manggagawa. Nakakarampot na nga, hindi na nga yan sapat para sa hinihingi namin. Tapos ngayon, hindi pa nahahawakan ng mga manggagawa, binabawi na. Kaya talaga nakakagalit ito. Sir, nakita niyo na po mismo yung i-final po nitong dalawang construction company na ito. Ang binabanggit po nilang argumento, hindi daw po nakonsidera yung kapasidad ng mga kumpanya at even ng employers, not just them, yung pong pagbabayad dito sa additional wage increase na ito. Paano po ninyo tinitignan ito at ano pong tugon niyo dito? Una sa lahat, ang nakita ko ay yung final decision na ng korte. Hindi ko pa nakikita yung final na petition. Pero doon binanggit din yung argument na yan. At yan ay malaking kalokohan kasi ang mga employers ay represented sa Regional Wages and Productivity Board ng NCR. May rep sila doon. Katulad namin, may rep din kami doon. At doon ay masusing dinibati yan. Kaya hindi nila dapat nareklamo na hindi sila represented. That is false. Absolutely false. Pangalawa, kahit na may problema sila, merong ibang instrumente. Bakit korte ang tinakbuhan nila? Sa tagal niyo po ba na nakikipaglaban para po sa kapakanan ng mga uring manggagawa? First time po ba ito nangyari? Oh, definitely. Definitely first time ito na merong nangahas na questionin ang decision ng wage board at dalhin sa korte. This is the first time that we have seen that the courts are being weaponized in order to prevent workers from gaining what they should be having. Kung unang beses po ito na nangyari, sir, dalawang construction companies po yung tinitignan natin dito. Ang binanggit nyo po kasing salita kanina ay conspire. Saan po galing iyon? Ano pong ebidensya nyo doon? Kasi sila lang dalawa nag-usap at saka yung korte. May hindi nga kami in-inform dito. Kami ang tatamaan. Kaming mga manggagawa ang tatamaan. Hindi kami in-implead doon. Ang nag-usap-usap lang silang dalawa plus yung Department of Labor. Hindi man lang inisip na imbitahan ang mga manggagawa na matatamaan ito. Sir Joshua, may bahagi nitong pahina ng desisyon nitong judge diyan sa RTC Pasig Branch 152 ang sinasabi dito sa isa sa mga pahina sa wikang Filipino, kung tama pagkakaintindi ko dito, kanya namang kinikilala na under Article 126 ng Labor Code, dito yung mga injunction dito ay dapat dadaan nga daw sa commission or regional wage boards. When you say commission, ito ho din ang binabanggit niya, yung Wage Boards Commission. Ngayon, sinasabi rin niya na ito raw po din maaari na idulog nga daw sa Court of Appeals, parang ganon. Pero sabi niya, ito yung kanyang argumento. Opo, this court is thus cognizant of the purpose of Article 126 in allowing wage boards to perform their wage-fixing functions with dispatch. Nonetheless, considering the claimed unprecedented increase imposed by the board, as well as the questions of law put forth in the petition, this court, preliminarily at least, find it's prudent to momentarily stall the implementation of NCR Wage Order number 27. Ayan ang sinasabi niya rito. Kumbaga, ito ang aking katwiran. Kinikilala ko na ito dapat dumaan dito, pero sinasabi niya na subukan nga natin na issue nito ng TRO. Parang ganun ang dating. Ano yung reaction dito, Joshua? Yeah,
Napakagandang tanong yan at yan yung heart ng decision talaga na kailangan nating mabulaanan. No? Una sa lahat, hindi ito unprecedented. Diyos ko, ang daming nating wage increases na mas mataas pa in terms of percentages pag kinumpara natin dyan. A quick look at the survey, at the data coming from the National Wages and Productivity Board o NWPC ay makikita natin na noong 1989, 39% ang itinaas, 90% in 1990 at yung isa pang pinakamalapit 13.79% no in 1996. Ito nasa 12.23% lang ito. This is not unprecedented. And mind you, staggered ito ha. Dalawang beses itong ibibigay, hindi one. So that's the first problem na tingin ko ay pagkakamali ng korte. Pero yung pangalawa, yung claim nga nila na napakalaki ng epekto nito sa kumpanya at may question of law dito. There's no question of law. The law properly says na kung maapektuhan ka, pwede kang dumulog ng relief para dun mula doon sa commission na nirecognize din ng korte. At yun nga yung nakakatawa. Nirecognize ng judge yung korte, yung batas. And yet, violate din niya sa mga succeeding arguments niya. This is really foul. Ngayon, Sir Joshua, kami natawag din sa wage board actually, no, yung ating nakakapanayam diyan, yung regional wage board, tsaka mismo yung mismong komisyon, at kami ay sinabihan na to refer na lang doon sa official statement ng kalihim ng kagawaran ng paggawa. Babasahin ko ito ha, maiksi lang, Joshua. Ito ang kanyang statement kahapon. Malungkot ako para sa mga manggagawa, pero susunod tayo sa utos ng husgado. Kung anuman ang naging basihan ng husgado sa paglalabas ng TRO, hayaan na po natin sila ang magpaliwanag. Yan po ang kanyang maiksing statement, Francis Tolentino, Secretary, Department of Labor and Employment. Ako, Ted, kung ako ay nagagalit, kung kami ay nagagalit sa desisyon ng korte, naka-high blood ang naging posisyon ng Secretary of Labor natin. Ang trabaho ng Secretary of Labor ay tindigan ang labor code. I-enforce ito. Ito ngayon ang binabanatan, yung mismong labor code. Bakit ang kanyang postura ay parang hindi lumaban? Ba't kagad sumusuko siya at hindi man lang siya lumaban at questionin dahil alam naman niya mali ang ginawa ng korte? Bakit parang ang bilis-bilis niya na sumuko at suportahan itong ginawa ng korte? Nakakalimutan niya yata na ang trabaho nga niya ay protektahan ang mga manggagawa. Mukhang ngayon ang mas interest niya, protektahan lang ang mga negosyante. Ano ngayon ang balak niyong gawin, Ka Joshua? Kami po sa nagkaisa, no, sa sentro, kasama yung Broad Coalition na nagkaisa, ay magpa-file po kami ng motion para i-lift yan, no, urgent motion. Kasi talagang maling-mali yan eh. Pero more importantly, nananawagan na kami ngayon at ito na ang panahon sa Congress natin na kilusan ang legislated wage increase. Yan na nga itong ang National Wage Boards na inisyu na kakarampot na sahod, hindi na nga sapat yan. Tapos ngayon binawi pa. Pues, kung ayaw nila yan, panahon na para mag-issue ang Congress ng legislated wage increase. At doon na masiguro natin na hindi na pwede questionin pa yan. Okay, sige. So kami aantabay dyan sa mga binabanggit ninyo, no, na mga kilos at kung sakasakali na magkaroon nga dito ng preliminary hearing para mapakinggan na yung mga panig para ho doon sa mismong kumbaga meat of the petition, kasi ngayon injunction lang ito, tigil muna, pero sabi ho dito kaya dapat daw magkaroon ng magkaroon daw po ng hearing, no? Oo, on the prayer for a writ of preliminary injunction, August 3 ito, 9 in the morning. Ito yung sinasabi ko dito. Tama po. Kumbaga, pauna pa lamang dito na papapahinto, pero may kaukulang pong hearing para sa kanila pong talagang kabuuan na petisyon na hindi ito maipatupad. Mabuhay mga uri manggagawa, Joshua, tuloy ang laban. Salamat po. Tuloy po ang laban natin. Salamat na marami. Thank you. Joshua Mata po ang SecGen ng Sentro ng mga nagkakaisa at Progresibong Manggagawa Sentro.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.